kunwari isa kang kandidato for senator na medyo tagilid sa survey, pwedeng pumasok, pwedeng hindi. So nakikipaggitan ka. Sa mga ganitong panahon, ganitong araw, ilang tulog na lang bago yung eleksyon, ano yung mga babantayan mo bilang kandidato? So pag ganito, tama, less talk, less mistakes. Last week before the election, you're only saying 3 things. Your name, your number, and a call to action. Alan Herman po, para senador, i-shade po, number 18 sa balota. Yun lang. Name, position, if you have a campaignable, say your campaignable, Mansanas, para sa matamis na bukas. Number 43 sa balota, i-shade. That's all you should be saying last week of the election, before the election. Parang ididiin mo na lang para maalala. Ito pala, naalala ko yung kay Kiko Pangilinan, di ba? Ang daming videos viral. Yung sabi niya, ito ang dagat. Parang ganun, di ba? Di ba nakita mo yung video na yun? Dagat. Wow! Dagat. Marami na-expose nun. Tapos yung sabaw na hinihigop niya, nasabi nila hindi daw dumidikit sa labi. Na nung inanalyze ko naman, mukhang dumikit naman. Baka mainit. Dumikit naman. Dumikit naman, oh. Mukhang nalasap naman. Yung ganyan, mukha bang clearly he was being victimized by Black Ops? Well, definitely that was a concerted, orchestrated effort really to amplify these seeming missteps of Kiko Pangilinan. Ako naman medyo nalungkot ako at disappointed ako ng konti, not gonna lie. I love the man, I love what he stands for. Disappointed ako dahil pinatulan. Dapat yung mga ganyan, mag-i-issue ka ng isang blanket statement, paliwanag, yung mga evangelists mo, sasagutin, tapos dapat ikaw mag-move on ka na. Parang medyo na-disappoint ako kay former Senator Kiko na pinatulan niya ng pinatulan yung mga walang kakwenta-kwentang mga bagay na yan. Ano ba yung response? Mas lalo tuloy na-amplify. Hindi, ano ba yung naging response niya? No, he was explaining, yun na nga, that his lips touched, that then he made several posts about it, that this is a delicacy, yung dahon, di ba? I think he overstayed in that particular room. But now, if you look at his interviews, double down siya dun sa sinabi ko. Name, campaignable, and number, call to action, shade. So, mukhang ginagawa naman niya yung ano. I have nothing to do with this campaign, by the way. Hirap pala tumakbo. Ito pala, yung adjustment ng messaging. Ito, hindi ko alam kung adjustment to, no? Kasi lumabas sa feed ko sa Facebook kanina. Actually, pinaward ko to kay Alan, eh. Sabi ko, kasama to sa pag-uusapan natin. Merong ad si dating Senador Manny Pacquiao. Bobo ako, sabi niya. Tapos ibalik sa Senado, ibalik yung bobo sa Senado, something like that. Balik ang bobo sa Senado. Sabi niya, ako ang bobo na nakapagpaaral ng ganito karaming eskwela, blah, blah, blah. What do you think of that kind of messaging? Anyway, it is election na sa Lunes. I don't want to say long and storied, maybe just long, in my long career in this business, as a campaign strategist, as a persuasion specialist, as somebody who handles election messaging and comms, I never thought I would encounter something as blatantly ridiculous as that campaign. Hindi ko alam kung sinong nakabudol kay Senator Manny. That's one. Number two, nung una ko nakita yan, akala ko joke. Sino ba naman ang taong mag-iisip na ang campaignable mo ay ibalik ang bobo sa Senado? That sounds like a joke to me. If I didn't see it with my own 2 eyes and ears, hear it with my ears, hindi ako maniniwala. Kala ko joke. Ang akin lang ito, simple. Senator Manny, kung nakikinig man po kayo, sir, idol ko po kayo. Idol po kayo ng milyong Pilipino. Pero bakit po ayaw ninyong tanggapin? Ba't hindi katanggap-tanggap sa inyo ang aspeto ng buhay ninyo na kaya kayo naging idol? It's certainly not because bobo kayo, sir. Hindi ka. I don't know why you would ever use that tap. Alam mo, ang thinking kasi dyan is relatability and self-deprecation. Parang ginawa ni
Vice President, sorry, I'm going to rant about this, Ian, na mahaba-haba to. Ha? Go. Parang kasi naiinsulto ako sa communicator I find that deplorable and di ko alam ba't nila ginawa yan. Nakaka-insulto yan sa ano ng pambansang kamao natin, di ba? I don't know why he did it. But alam mo, ano yan, dalawa yan. Number one, it is self-identification and relatability. Ang unang gumawa niyan ay si Vice President Jojo Mar Binay. Nung sinabi niya, Nog-Nog. Ang campaign niya ay, sino si Nog-Nog? And then, we'll talk about his achievement. Si Nog-Nog ay ganito, nakapagtapos ng law, ganito, naging mayor, ganito, blah, blah, blah. Si Nog-Nog ay, a lot of people self-identify with Nog-Nog. A lot of people will look at themselves in the mirror and say, oh nga, maitim ako. He looks just like me. I promise you, no, na, so nga, yes, Jun. Medyo. Seryoso na Naano na ako No self-respecting Filipino will ever self-identify as bobo. Wala pong Pilipinong tatanggapin na siya ay bobo. So hindi po relatability play yan. If you think makaka-relate sa iyo ang tao pag tinawag mo ang sarili mong bobo, you've got another thing coming dahil ang Pilipino hindi katanggap-tanggap sa kanila na mag-identify sila bilang bobo. Hindi. That's one. Number two, why in the world? Bakit niya hindi ine-embrace yung pagiging boksingero niya? Kasi yan naman, kaya naman siya naging idol ng tao, kaya naman siya naging isang icon dahil siya ay boksingero. Why not? Boksingero lang daw ako. Imbis na bobo daw ako or bobo ako. Ako ang bobo na nakapagpagawa ng 200,000 classrooms. Ano ba naman yung i-tweak mo lang ng konti at sabi nila boksingero lang daw ako. Pero nakapag-deliver ako ng uppercut para winning uppercut, knockout blow para sa mga estudyante dahil nakapagpagawa ako ng 200,000 classrooms. Sabi nila boksingero lang daw ako. Pero nakapagbigay ako ng winning uppercut para sa ating mga manggagawa dahil ginawa ko to. So, he's a boxer. Nobody ever, hindi naman siya tinatawag na, ay, bobo yan si Pacquiao. Ewan ko, baka naging sobrang defensive lang sila. I don't know. The knock on him is not his bobo. In fact, natuwa mga tao na nag-aaral siya. He studied. The guy actually got a degree, went to further studies, went to DAP. Hindi naman yun ang knock sa kanya. Ang knock sa kanya, boksingero ka lang. Boksingero ka lang, stick to boxing. So instead of bobo ako, ibalik ang bobo sa Senado. Yung bobo kasi, acronym yun na ginawa ng campaign team ni Manny Pacquiao, no? Boksingerong obsessed sa, ano ba yun? Sa something. Boksingerong obsessed, I don't even know. You lost me at bobo. Oo. Basta medyo... You're trying to be clever, you're trying to be glib. Man, saan ka nakakita ng campaign na ibalik ang bobo sa Senado? Ito naisip ko, no? I suppose pinag-aralan niya ng kanyang campaign team and perhaps clearly they were reacting to something. Ito naman, not to be presumptuous, kasi nung napanood ko yun, kalalabas ko na ng series of videos na kine-question naman yung competence ng ilang mga tumatakbo sa Senado. And ako honestly, nung ginagawa ko yung mga videos na yun, hindi siya nasa isip ko. So, ang tanong ko, hindi, again not to be presumptuous, hindi ko sinasabing baka naman tinatablay siya sa ganyang kritisismo. Pero kasalanan mo iyan, kaya lumabas yung kampanyang yan. Ang tanong ko, bakit niya inangkin yun? When in fact, there are other candidates who should have felt more alluded to. Kasi si Pacquiao, naging senador na And honestly, not to defend him, nakita ko yung character growth niya nung tumatakbo sa pagka-presidente. Talagang pinag-aaralan niya yung issues, unlike some of the candidates. This is not in any way an endorsement of Pacquiao, no? I also have my misgivings kay Pacquiao as a politician. Pero ang point ko, hindi na niya ka-level yung ibang mga quote-unquote bobo candidates. Bakit niya inangkin yung narrative na yun? Yun ang tumatakbo sa isip ko kanina. Ian, the knock was never Pacquiao, bobo si Pacquiao. That was never the knock. Diba?
Pag ikaw sinabi ko, tara Ian, punta tayo sa sa 747 eroplano. Tara, paliparin natin 'to. Papayag ka ba? Hindi, dahil ikaw hindi ka piloto. Ako hindi ako piloto. Hindi tayo bobo. Unqualified tayo. Iba po yung unqualified sa bobo. Iba po 'yon, malaki pong pinagkaiba noon. So I don't understand if the knock on him was that he was unqualified. Why did he devolve it to bobo? Hindi ko maintindihan. So ngayon, gusto ko sabihin, ayoko nang, masyado na ako marami nasabi. Dami ko na nasabi. It hurts my feelings. You know, I'm a dyed in the wool, nasa DNA ko po yan. I'm a boxing fan, boxing aficionado. I love the sweet science. Every way, every aspect of boxing na involved na po ako dyan. So si Manny Pacquiao, malaki po ang paghahanga ko sa taong yan. Ano yan? Pambansang kamao yan. Bakit di niya ginamit yun sa kampanya niya? Ito ang taong literal, ginamit ang kanyang sariling kamay para umangat ang kanyang buhay. Gaya ng milyong-milyong Pilipino. Ba't di niya ginamit yung kwento na yun? Bakit ginamit yung kwento? Bobo. Sino ngayon ang mag-identify sa kanya? Ito nga, bilang isang rin, no? Pareho kami ni Alan na hardcore boxing fans. Naisip ko rin, pag talagang naintindihan ng mga tao yung boxing, hindi ka aabot sa ganyang level, no? Only 8 division world champion in history. At malabong ma-replicate siya ng kahit sinong boksingero anytime soon. Hindi mo magagawa yan kung bobo ka. Kasi kailangan ng matinding utak sa boxing ring. And there are different kinds of intelligence. So, medyo weird lang sa akin. Ba't mo sinabing bobo ka? Living computer ka sa ring. Living computer ka. Feints, footwork, angling, distance control, energy control, cardio. Lahat yan kailangan iniisip mo. So hindi ko alam bakit naisip naman napasok sa utak ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao na tawagin ang sarili niyang bobo. Hindi ko maintindihan.